Hiling kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng magulang ni Mary Jane Veloso na sina Tatay Cesar at Nanay Celia Veloso bilang Christmas gift ay ang paggawad ng absolute pardon sa kanilang anak na kasalukuyang nakapiit pa rin sa Indonesia. Hangad ng pamilyang Veloso na makasama nila si Mary Jane ngayong darating na Kapaskuhan. Sa katunayan, nakahanda na ang kwarto nito at ang paboritong ulam sa pag-uwi nito sa kanilang tahanan sa Barangay Caudillo, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ayon kay Nanay Celia, dahil napatunayang walang kasalanan ng kanyang anak, sana ay diretso na lamang ito sa kanilang bahay sa siyudad ng Cabanatuan. Nagpahatid din ng pasasalamat ang pamilya sa Pangulo, Department of Foreign Affairs, DFA, at grupong migrante dahil sa pagsisikap na maibalik sa bansa si Veloso, gayon din kay Indonesian President Prabowo Subianto sa pagbibigay ng awa sa kanilang anak. Kung matatandaan, taong 2010 nang arestuhin si Mary Jane sa Yogyakarta Airport sa Indonesia dahil sa 2.6 kilos heroin na nakita sa kanyang maletang ipinadala ng kanyang recruiters. Hinatulan siya ng parusang kamatayan para sa drug trafficking, subalit nakaligtas sa firing squad noong 2015 nang makatanggap ng temporary reprieve mula kay dating Indonesian President Joko Widodo. Matagumpay na natapos ang 4 na araw na capacity building program sa Northern Mindanao ng Nueva Ecija League of Market Administrators o NELMA kasama ang Department of Trade and Industry o DTI Nueva Ecija. Mainit na tinanggap ni John W. Asuncion ang Local Economic Development and Investment Promotions Officer, ang grupo na siya ring inaatasang mamahala sa nasabing aktibidad. Ilan sa naging kaganapan sa programa ay ang motivational messages buhat kay Ronnie Ponsal ng Cabanatuan City bilang President ng NELMA, habang hinikayat naman ng DTI Misamis Oriental ang partisipante na yakapin ang mga bagong idea at estratehiya. Bahagi rin ng programa ang best practices sharing tulad ng pag-obserba ng mga miyembro ng NELMA sa mga pampublikong merkado ng Cagayan de Oro na nakakuha ng mga insight sa epektibong accounting, collection at remittance system. Kasama ang pangkalahatang mga diskarte sa pamamahala, maging ang palitan ng kaalaman ng mahalagang impormasyon na matagumpay na operasyon ng merkado. Pinaniniwala ang malaking tulong ito para sa NELMA para sa estratehiya na maaaring ipatupad upang mapabuti ang mga operasyon sa merkado sa lalawigan ng Nueva Ecija. Sumailalim sa 2 araw na unscheduled drug test ang lahat ng mga empleyado ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Nueva Ecija 2nd District Engineering Office o DEO nitong November 25 at 26 taong kasalukuyan. Layunin nitong matiyak na drug-free ang kanilang tanggapan. Ayon kay OIC District Engineer Robert J. Panaligan, ang inisyatiba ay sumusunod sa Executive Order No. 66 Series of 2018 at Civil Service Commission o CSC Memorandum Circular No. 13 Series of 2013 na parehong nag-uutos ng drug testing sa mga tanggapan ng gobyerno at tiyakin ang lugar na trabahong walang droga para sa mga empleyado. Ipinliwanag ni Panaligan na ang surprise drug test ay naglalayong itaguyod ang integridad ng mga manggagawa, pagpapabuti ng kalusugan ng mga empleyado at pagtiyak na ang mga lingkod bayan ay malaya sa mga iligal na sangkap habang pinatitibay ang kahalagahan sa pagpapanatiling ng mataas na pamantayan para sa epektibong pagganap ng kanilang mga tungkulin. Tinitiyak na ang mga resulta ng mga pagsusuri ay hahawakan ng may lubos na pagiging kompedensyal at alinsunod sa batas. Sino mang empleyado na magpositibo sa paggamit ng ilegal na droga ay sasailalim sa mga kinakailangang prosesong administratibo.